Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa aklat ng mga bilang, ang mga Israelita dahil sa pagod at pagkainip ay nagreklamo laban sa Diyos at kay Moises. Bilang parusa, pinadalhan sila ng Diyos ng makamandag na ahas. Ngunit nang sila ay nagsisi, inutusan ng Diyos si Moises na magtayo ng tansong ahas. Sino man tumingin dito ng may pananampalataya ay gagaling. Ito ay tanda ng sinabi ni Jesus sa John 8 na ang anak ng tao ay kailangang itaas upang ang lahat ng maniwala sa Kanya ay maligtas. Ito ay may koneksyon sa konsepto ng mirror neurons, mga espesyal na selula sa ating utak na nagbibigay kakayahan sa atin na madama ang sakit ng iba na parang tayo mismo ang nakakaranas nito. Kung ang ating utak ay likas na para sa pakikiramay, ang ating puso naman ay likas na makakilala ng paghihirap ni Kristo sa krus at tumugon sa kanyang pag-ibig. Nang si Jesus ay itinaas sa krus, dinala niya ang ating mga kasalanan at sakit. Hindi siya nanatiling malayo sa ating paghihirap. Pinasan niya ito upang tayo ay mapalaya. Kung paanong gumaling ang mga Israelita nang tumingin sa tansong ahas, tayo rin ay espiritual na gumagaling kapag tayo ay lumalapit kay Kristo ng may pananampalataya. Huwag nating sarhan ang ating puso sa sakripisyo ni Jesus. Sa halip, tularan natin ang kanyang habag, damayan ang mga nagdurusa at itaas ang iba sa kanilang kahirapan. Ang krus ay hindi lamang tanda ng pagdurusa. Ito ay sagisag ng kaligtasan at kagalingan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, mga kapatid, na itinaas para sa ating kaligtasan. Amen.